Hello mga Kasuki Love! Pag-usapan natin yung content ko na nagbabiral na ngayon at mag-1M na siya. Thank you so much po sa mga nanood, no? Ayun, ginawa ko yung content na yon para lang magbigay paalala sa mga kapwa ko tindera na mayroong GCash na dapat ay hindi basta-basta nyo inaabot ang inyong mga cellphone sa inyong mga customer. At yun nga yung content ko nga doon mga sukilab ko, yung customer na nag-cash in sa akin at after nga niya mag-cash in ay gusto niyang kunin yung cellphone ko o hiramin yung cellphone ko para mapicture niya yung transaction niya sa GCash ko. At yun nga, ang ginawa ko nga doon ay hindi ko inabot yung cellphone ko sa kanya, kundi gusto kong kunin yung cellphone niya para ako na lang ang mag-picture doon sa aking cellphone. At yun nga, nabasa ko sa mga comment, ang daming nakarelate at ang daming naka-appreciate at naintindihan yung ibig kong sabihin doon na sabi nga nila na tama lang daw yung ginawa ko kasi mahirap na baka maitakas yung cellphone. At yun nga, may mga nabasa din ako mga comment na ang arte-arte ko daw, ang arte, no? Tapos, ito pa nga, ang sabi pa nga doon, ang ginagawa nga daw nila, inaabot naman daw nila o kaya hinawakan nila yung cellphone nila at pinapakita. Parang ganito mga sukilab ko. Yan, ito yung cellphone na transaction, tapos ganyan. Pinapakita daw nila ng ganyan. Okay, hindi ko kayo masisisi kung ganyan ang ginagawa nyo, no? Pero kaya ko nga ginawa yun mga sukilab ko para maging aware kayo sa mga pwedeng masamang mangyari. Kasi mga sukilab ko, lalo na kung ang tindahan nyo ay open at may customer kayo na bago sa inyong paningin or kahit na sabihin na natin nakakilala mo yan, pero kung talagang yung customer mo na alam mo talagang kilalang-kilala mo na ay pwede naman siguro at kung kapamilya mo ay okay lang naman siguro yun. Pero ang inaano ko lang dito, kaya ako ginawa yung content na yun ay maging aware kayo sa mga tao mapagsamantala, no? Kasi kung open ang tindahan mo, eto sample ha, papakita ko sa inyo kasi ang daming nagko-comment doon na ang arte mo naman, pwede mo namang ipakita o hawakan mo yung cellphone mo. Oo, nandun na tayo. Pero ito lang, ito yung sitwasyon na sinasabi ko. Sample, ito mga sukilab ko. Kunwari, ang tindahan mo ay open. Wala siyang grills, ayan. Kunwari, wala siyang grills. Okay. O, ngayon, nakipag-transaction ka kay customer at sinabi ni customer na gusto niyang picturean yung transaction niya sa cellphone mo. So, ngayon, ikaw titindera, lalapit ka kay customer at syempre, nandun yung takot mo na baka itakas niya. Okay? Iaabot mo sa kanya at nandyan si customer, papakita mo sa kanya. Hindi mo ba naisip na may pwedeng posibilidad na hablutin niya, kahit hawak mo yan at hinablot niya ng ganyan, ay makukuha agad yung cellphone mo. At yun nga, kung may screen ka naman, eto, katulad nito na ginawa namin, no? May screen kami, yan. Nagpagawa talaga kami ng ganyan kasi mga sukilab ko, ang tindahan po namin ay 24 hours. At bukod doon ay yung GCash namin. Alam nyo naman na ang GCash ay malaking transaction yan, kaya dapat talaga ay mag-ingat. Kaya naglagay po talaga kami ng grills para sa aming safety. Pero kahit na may grills ka, ay huwag ka pa rin magpakampante. Kasi, ito isasample ko sa inyo kung bakit hindi kayo dapat magpakapante kahit may grills kayo. Ito, kunwari, nandito si customer, at ito yung aking bintana, no? Diyan ko inaabot yung mga binibili ng aking customer. O, sample, may nag-Gcash sa akin, tapos sabi niya, picturean daw niya, gusto niya picturean. So, lalapit ako, ipapakita ko, oo, hindi niya makukuha yung aking cellphone, hindi niya mahablot. Paano kung ang customer mo ay may dalang-dalang armas at bigla ka na lang tutukan, di ba? Tapos, sinabi niya na ibigay mo yung cellphone sa kanya, wala kang magagawa kundi iabot sa kanya yung cellphone niya, kaysa naman yung buhay mo ang mawala. Yun ang sinasabi ko dun sa content ko na yun ang gusto kong ipahatid sa inyo mga sukilab ko. Yung iba hindi kasi nila maintindihan. Lagi niyong tatandaan na dapat laging maging wais tayo, lagi tayong mag-ingat. Dito nga sa aming tindahan, ipapakita ko sa inyo. Ito nga yung tindahan namin, ayan. Tapos ito yung wait lang, medyo madilim. Ito yung aming stante at ito yung sa aming harap. Dito ako nakikipag-transaction kay customer. Medyo malayo ako, yan. Medyo malayo ako kay customer para
kung sakaling gagawa siya ng masama ay hindi niya magagawa kasi nandito ang aking cellphone. Dito ako banda talaga nakikipag-transaction kay customer, hindi ako malapit sa kanya. Para kahit na hindi siya makapasok sa loob ng tindahan namin, ay kung sasabihin niya na iabot yung cellphone na hindi ko kagad maibibigay sa kanya kasi medyo malayo ako sa kanya. Ayan. Kailangan talaga mga sukilab ko maging wais kayo. Mas magandang gawin yung mga sukilab ko, pag may transaction kayo sa GCash, kung hanggat maaari ay sana medyo malayo-layo kayo sa customer. Pag may nakipag-transaction, ang gawin nyo na lang, kumuha kayo ng papel, kung may magka-cash in na customer sa inyo, kumuha kayo ng papel, isulat yung number, pangalan ng padadalhan, at dapat hawak mo na yung cash bago mo isend dun sa padadalhan niya. At ganun din sana sa cash out mga sukilab ko, kung may magka-cash out sa inyo, to make sure na titingnan nyo yung cellphone o reference number, kung tama ba yung reference number at tama ba yung amount na ika-cash out niya. Huwag kayong magbibigay agad ng pera sa customer. Next video mga sukilab ko ay itatopic ko yan kung paano nga ba yung tamang pag-transaction naman sa cash out. Ayun, kiniklear ko lang yung aking content na yon, na ginawa ko yon at nandun nga na medyo nagtaray nga ako doon kasi talaga ang karakter ko doon ay mataray. Nagtaray ako doon talaga, hindi ko talaga inabot ang cellphone sa kanya. At yun nga, maraming sobrang ang dami nakaka-relate, ang dami nagsabi na wais daw ako, tama lang daw yung ginawa ko. Pero hindi na maiiwasan, no, kahit na tama naman yung ginawa mo, talagang marami pa rin mambabash na magsasabi na ang arte mo, hawakan mo lang naman, iabot mo lang naman sa kanya, tawag dito, ganun daw yung ginagawa nila sa kanilang mga tindahan. Oo, hindi natin sila masisisa kung ganun talaga yung ginagawa nila. Pero yun nga, ginawa ko nga yung content na yun para maging aware lang sa mga pwedeng masamang mangyari, no? At lalo na ay ang transaction talaga sa GCash ay napakalaki nito. Kahit na sabihin natin medyo maliit yung GCash mo, pero lagi pa rin nating panatilihing mag-ingat, maging wais sa lahat ng bagay para hindi tayo naggagawa ng masamang bagay ng mga taong mapagsamantala. Ayun lang mga sukilab ko, sana maintindihan nyo yung pinopoint ko doon sa content ko na yon. Thank you so much mga sukilab ko. Bye-bye!